Ito yung sinasabi ko sa inyong delikado pa, ayan o. Biglang baba kami, ayan o, ang haba ng biglang ano, kumbaga steep, biglang baba. Tapos, wavy pa siya. Pero parang ano to, parang napapicture na tayo dito no, Sugar, nung ano, para siyang natuyong lake no ate. Para siyang dating may tubig na natuyo. Ganyan ang itsura niya. Valley sabi. Oo, pero para siyang may konting tubig, ngayon parang swampy na lang siya. Valley. Ayan, ito yung mga delikadong daan. Tignan naman niyo, pati kuliko, pataas pa baba, biglang taas, biglang baba. Nakita ka yung wild animals. Ayan yung nakakatakot siya, medyo mataas-taas yung gilid. Tapos wala pang harang na bakal or bakod. Ayan o, pataas, tapos bigla kami bababa niyan, tapos wala namang harang to sa may gilid. Ayan o, tignan mo o, biglang liko. Kaya yung mga daan dito nakakatakot. Siguro hindi na, kahit marunong ako mag-drive, hindi ako mapapadrive ng mister ko dito. Talagang nenervyusin ako. Yung ang patag at straight na daan, ninenervyus ako di lalo na itong pagganitong pabako-bakong daan. Ayan o, isa na namang parang lake na natuyo. Ate, lake yan o. Tignan mo o, natuyo siya o. Ayan o, hindi pala magandang tignan pag natutuyo yung lake. Ayan o. Ito naman sa kabila ko, swamp. Pero alam nyo, kahit natutuyo na yung tubig, malinaw pa rin yung tubig. O, ang ganda, no? Ayan siya, o, parang yung, ano mo, yung, pag natutuyo na yung, ano, yung, sa Kapampangan tawag nila, patiktik ng bukid, paubos na yung tubig, gano'n, tapos mahuhuli mo yung mga natitirang isda, no? Yun nga lang dito, parang wala namang isda pag gano'n na kababaw. Ayan, o, tignan nyo yung mga daan namin, o. Parang dead end doon, gano'n, nakakatakot yung pataas kami, tapos biglang babayan. Nakakatakot yung mga ganyang driving. Ay, yung ganyang road. O, tignan nyo, paliko-liko. Talagang nakakatakot yung mga ganitong, ano, mga road dito sa Alberta. Talagang very dangerous yung mga road nila. Ngayon, kung hindi ka pa focus sa pagdadrive mo, nadidistract ka pa ng ganitong kagandang view. Ayan, o. Tingnan nyo naman sa kabila, o. Nagagandahang view. Delikado kung ma-aksidente kung di ka very concentrated sa pagdadrive dito. Ayan naman sinasabi kong mga delikadong daan, parang biglang liko siya. Ayan, o. Ayun, may maliit na falls yung Rocky Mountains, ayun oh. Oh, ayun oh, napakaliit ng falls niya oh. Oh. Napakaliit ng ayun, actually tuloy-tuloy pala siya, ayan to. Pahaba siya oh. Bumababa na siya ng lupa, medyo malakas-lakas na yung falls niya. Ano yan, mga natutunaw na yelo. So, up close, ganyan ang itsura ng mga bato, ayan. Yan, ganyan ang itsura ng mga mountain, yung mga Rocky Mountain, ayan yung mga bato niya, ayan. Kaya kita nyo, minsan granite yan, minsan marble, minsan naman sandstone. Yan. Ayan. Ito daw marble daw to. Ayan, marble. Yung mga batong nakikita nyo, marble yan. Pero hindi yan minimina dito ha. Talagang hanggat pwede ayaw nilang minahin yan. Hindi nila sisirain yung kalikasan nila. Ang nangyayari tuloy, pinagkakakitaan nila ito sa mga turista. Kasi nga maganda yung view, di ba? Pag kasi minina nila yan, naku, wala nang matitira yan. Masisira yung view. Tignan nyo, ayan o, may falls na naman, ayan o. Nagkaroon ng falls, ayun, falls o. Dami. O, dalawa pa nga, ay tatlo, ayun. 5, 6. Ayun yung falls o, kita nyo. Galing yan sa mga natutunaw na snow. Tapos, up close, ganyan ang itsura ng mga Rocky Mountains. Yan ang mga bato nila. Halos naman lahat ganyan, pero paminsan-minsan may granite, paminsan-minsan may marble, pero most of the time mga sandstone no ate. Ganyan ang mga itsura ng mga bato ng mga Rocky Mountains. Yan yung Rocky Mountains yung pinapakita ko sa inyo. Ganyan ang itsura nila, talagang purong bato. Walang lupa yan. Oh, ayan oh. Pero nakakapagtaka, nakakakapit pa rin yung mga
pine tree, yung mga halaman nakakatubo pa rin, no? Yun nga lang, payat lang ang tubo, tapos ang tatangkad, no? Tapos kung mapapansin nyo, pag malaki na yung pine tree, namamatay sila kasi nga mababaw lang yung ugat dahil tumubo sila sa taas ng mga bato. Kita nyo, natubo sila sa mga bato, mga purong bato na nalagyan ng konting lupa dahil sa mga alikabok na nauwi sa pagiging lupa. Hindi ako maatas yun. O ito pataas naman daw. Ayun o, pataas o, ayan o. Yan, pataas yan. Nakakatakot yung mga ganyan. Ang hirap mag-drive yan. Parang banat na banat yung sasakyan mo dyan. Alam nyo, sa dami ng magagandang mountain dito, tsaka view, nauubusan na ako ng topic. Pati nga yung data ko sa cellphone nauubos na sa dami ng pwede kong kuhanan ng shot, ng video. Kasi nga sa sobrang dami ng magagandang ano dito, mga Rocky Mountains. Pati yung view talagang anak ko, hindi ko kayang i-describe. Pang postcard. Yung mga view rito, pang postcard o kaya pwede rin siyang pang kalendaryo. Dati nga, nakikita lang namin to sa kalendaryo. O. Ngayon nakikita mo na in person. Talagang ang ganda niya. Mas maganda pa siyang tignan ka doon sa mga nakikita mo sa kalendaryo. Ayan. Yan na nga nakita ko. Pangalawa na yan. Nasa dami ng mga Rocky Mountains. Ayan nakikita yung mga sasakyan. Ibig sabihin no, minimina nila yan. Ibig sabihin ng minimina, parang tinatapyas na nila. Siguro ginagawang marmol no ate. Yung binibenta yung bato. Ayan no, kita nyo, ang pangit ng tignan no. Ang ganda-ganda ng mga Rocky Mountain na katabi. Tapos yan parang tinapyas. Ang pangit ho, no? Ganyan lang nangyayari sa bundok pag hindi. Pero dito, regulated yan. Bago nagawa yan, may permit ng government. At usually, ang government ang may, ano yan, ang may... hindi, usually ang government ang may project yan. Pero, limitado yan, hindi basta-basta yan. Bihira lang yan. Isipin nyo, sa ilang daang Rocky Mountains dito, yan lang ang nakita kong tinapis nila ng konti. O, ayan pa yung view, ang ganda, no? Ayan, no? Sobrang ganda ng view. Ayan, tignan niyo yung ilalim, ayan no. Ang taas ho diyan, no, dyan, yung daan na nakikita niyo diyan kami galing. Papataas po tayo. Ngayon nanlalamig na ho yung mga paa ko at saka kamay. Nininervyos na po ang lola ninyo. Hindi ako nagbibiro, nininervyos na po talaga ako pag ganito kataas. Ay, tignan niyo yung mga ano, nakikita niyo yung mga puting yun. Ayun yung puting yun. Ano yan? Bukal. Pulse yan. Bukal or para na siyang batis sa atin, yung tumutulong sibol ng tubig mula sa mga snow, natutunaw na snow. Ayan, ganyan kataas ho yung sa gilid, nakakatakot, no? Oo, pwede pala mag-park dito eh. Nakakatakot talaga. Ay, ayoko ate, parang didiretso yung sasakyan ko dyan. Tapos tignan naman nyo yung parkingan. Parang very smooth, tapos pabawa, wala namang harang na bakod. Eh kung ako nagpa-park doon, baka tuloy-tuloy po ako doon sa bangin. Ito yata yung tinatawag na ng Columbia Icefield, oh. Hindi, parang winter pa itong parte ng Canada nito, oh. Tignan nyo naman yung yellow, kapal po, oh. This is the Columbia Icefield. Palagi ko sinasabi sa mister ko na tama na. Wala na akong data, ayoko nang mag-shoot. Sabi ko, ayan, nag-shoot na naman uli ako. Kung hindi na lang siguro mag-i-stop itong camera ko, hindi ako mag-i-stop sa kakashoot. Ang ganda, oh. Ang ganda talaga ng view, super. Nag-park sila. Kita nyo yung daan, nakakatakot, no? Dahan-dahan ka naman, sugar. It's foggy. O, kita nyo, nakakatakot. Kita nyo yung mga bangin sa gilid?
Alam niyo ba na dating ano yan, mga dating parang lake yan na may kaunting tubig, mababaw. Tapos ganun din sa kabila. Pero kung titignan nyo, wala na ho, natutuyo na. Doon meron pang konti. Pero dito sa kabila, totaling tuyo na. Kasi nga naman, wala ka na makikitang snow. Oh, ayan oh. Dati may mga snow yan. Yung ice cap na tinatawag nila. Yung Rocky Mountains na may snow sa taas. Ngayon ho, dahil ho sa global warming, pakonti na ng pakonti yung fresh water natin. Siguro konti na rin yung snow, konti na rin yung ulan. Di ba ang snow ay isang ulan? Kaya natutuyo na po yung mga maliliit na lake dito sa Canada. Ayan o, kita nyo yan yung kabilang yan. May kaunting tubig na lang natitira. Halos natutuyo na. Lake din po yan dati. Yan ay epekto ho ng global warming. Ibig sabihin, na papaunti na ng papaunti yung snow dito sa Canada. Kasi ho, dati, mas malamig yung Canada. Ngayon, parang nabawasan na yung lamig. Dahil nga, umiinit na ng umiinit yung weather ng buong Earth. So, apektado din po ang Canada. Kaya yan, yung dating makakapal na snow dyan sa taas ng mga Rocky Mountains na yan, natutunaw na po yun ng unti-unti, kaunti na lang ang natitira. Ngayon, yan, nag-evaporate. Kaya yung mga ilog niya dito, yung lake, yung mga mababaw niya tubig dito, natutuyo na rin ho kasi papakaunti na rin yung tubig dahil papakaunti na yung mga snow. Dahil ang snow ay ulan, ibig sabihin papakaunti na ho yung ulan, papakaunti na yung fresh water. Yan o, sign na ng global warming. Isa hong malakas na ebidensya na nakikita natin na may global warming na ho. Natutuyo na yung maliliit na lake at nababawasan na yung mga snow sa taas ng mga mountains. Lalong-lalo na dito sa Canada. Ayan, kita nyo yan o, ang bangin o. Yan ang pabalik din. O, kita nyo, ayan o, bangin ho yung gilid. Nakakatakot, no? Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang i-like at huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe. Alam nyo ba na dito sa Canada, ayan, mga marmol yan or bato. Tinatapyas lang po yan ng mga makina para makagawa, kabilaan, para makagawa lang po ng patag na highway or daanan ng sasakyan. Nakikita nyo? Yan. So, dito lang po sila nagsisira ng bundok kapag kailangan dahil kailangan nilang gumawa ng daan. Kumbaga walang pwedeng, dahil nga ho, bulubundukin tong Rocky Mountains, di ba? Ay, tignan nyo yung falls, ang ganda oh. Grabe, ayan oh. Ang ganda, Ana. Ay, ang ganda ng falls. Saan tumalan? So, ayan, napansin nyo na, tinatapis nilang konti yung mga marmor or sandstone or granite para lang mag-giveaway sa mga daan na gagawin nila para magkumanda yung transportation dito sa Canada. Yan, para ma-improve yung mga daan. Kumbaga, magkaroon na ng mga shortcut. Eh, ngayon, dahil nakaharang yung mga mountain, tsaka yung mga marmol at tsaka ano. So, ayan, tinatapis nila ng konti. Minsan nga, ang taas-taas ng tapyas parang mga 2 floors na yung taas ng, parang kasi taas na ng 2 floors ng building. Para lang ho makagawa ng daan na kagaya nito.